Ano ba yan? Ang dumi naman ng bahay. Pati pinagkainan ako ang paghuhugasin nyo. Ano ba ako sa inyo? Katulong ba ako? Pag ako namatay, paano na kayo? Sa katamaran nyo, walang taong gustong mag-alaga sa inyo. Paulit-ulit na lang yan, Nay. Bantayan mo na lang kaya ang mga anak ko habang may pupuntahan ako. Isa ka pa at yung asawa mo. Pati anak nyo ako ang pinag-aalaga ninyo. Ikaw ang ina kaya dapat responsibilidad mong alagaan ang anak mo. Isa rin yung asawa mo kahit gatas ng anak nito ay hindi kaya bilhan, tabad at walang kwentang ama. Si Nanay Emelia ay isang biyudang ina na namatayan ng asawa dahil sa sakit at nang dahil sa kahirapan ay hindi kaagaran na napaggamot. Naiwan si Nanay Emelia at ang kanyang dalawang anak na si Princess at si Maria. Si Maria ay isang batang ina at hindi na nag-aaral, habang ang kanyang kapatid na si Princess ay nasa 7 baitang sa junior high school. Habang umalis naman si Maria upang pumunta sa kanyang kaibigan na si Rose. Naririndi na ako sa mga sermon ni Nanay. Nakakainis na, parang gusto ko na lang lumayas. Pati ako, naiinis din dyan sa nanay mo. Alam mo dapat, mag-inom na lang tayo para mawala yung mga hinanakit mo. Hayaan mo yung nanay mo. Si Rose, ang kaibigan ni Maria, nakipitbahay rin nila. Si Rose ay hindi rin nag-aaral sa kadahilan na sila ay mahirap at walang pagpaaral ang mga magulang nito sa kanya. Nay, may pera ka? Pera na naman? Lunes na bukas at wala ka namang baon yan. Palagi ka nalang humihingi kahit na wala kang pasok. Ako na araw-araw na nagtatrabaho para may pangbaon ka sa eskwelahan at para sa kinakain natin. Sabihin mo na lang na wala, Nay. Ang dami mo pang sinasabi. Pumunta si Princess sa sala upang hanapin ang kanyang ate upang humingi ng pera. Te, may pera ka ba riyan? Kainis kasi si Mama. Hihingi lang, ang dami pang sinasabi. Hindi na lang sasabihin kung wala. Ay nako, magtataka ka pa ba? Ganyan naman talaga si Nanay. Puro sermon ang nasa bibig. Pero ako ngayon wala rin ako mabibigay. Si Kuya mo Antonio wala pa rin mahanap na trabaho. Nakakainis. Ayaw tumanggap ng menor de edad ng mga pinagtanungan. Ano ba yan? Galunggong na naman. Nakakasawa na yan. Huwag ka na magreklamo at ayan na lang ang kaya natin dahil mahina ang palabada ngayon. Wala akong pake. Bakit ba kasi napunta ako sa buhay na ganito? Lalo ka na, Nanay. Namadamot at walang kwenta. Tumayo ang kanilang nanay at pinuntahan ang anak na si Princess at agad niyang idinampi ang kanyang mga palad sa mukha ng anak. Bastos ka! Kung alam mo lang kung anong pinagdaraanan ko para lang may maipakain sa inyo. Tapos ganito lang ang igaganti nyo. Ano ba yan, Ma? Totoo naman sinabi ni Princess na nakakasawa na to palaging ulam ang galunggong umaga at gabi. Wala kayong karapatan magreklamo, lalo na at sa puder ko kayo nakatira. Ikaw at yung asawa mo ang malas dito sa bahay. Mga pabigat kayo. Pwede ba, Nay? Huwag niyo kong idamay sa problema niyo. Naghahanap naman ako ng trabaho eh. Ikaw, Antonio, malaki ang tiwala namin ng ama ni Maria sa iyo noon dahil ikaw ang nag-alaga sa kanya at nakita namin na responsable ka, pero anong ginawa mo? Sinira mo lang ang lahat ng iyon. Umalis si Nanay Emelia at naiwan sa lamesa ang kanyang anak at ang asawa ng anak na si Maria. Maagang nagising si Nanay Emelia upang bumili ng umagahan sa kaibigan niyang si Aling Celia. Si Aling Celia ang kaibigan na madalas lapitan ni Nanay Emelia kung siya man ay walang-wala na. Si Aling Celia rin ang nagpapautang kay Nanay Emelia at naiintindihan ang kalagayan nito. Isda! Isda! Isda kayo riyan! Bagong daong lang ang aking mga isda at tiyak na presko pa. Magandang umaga, Celia. Oh, andyan ka na pala. Sandali at kukuha lang ako ng plastic para sa galunggong mo. Sa pagkakataon na ito ay huwag mo muna bayaran dahil alam ko na tambak na ang utang mo. Celia, wala bang iba maliban sa galunggong? Ayaw kasi ng mga anak ko eh. Nagsasawa na raw sila.
at nasaktan ko patuloy si Princess dahil dyan. Nako, parang sumusobra na yata yung mga anak mo. Pati ako ay naiinis na eh. Hayaan mo na at naiintindihan ko rin sila at talaga namang nakakasawa ang galunggong para sa edad nila. Hay nako, kahit ano talagang gawin ng mga anak mo sa'yo ay ang lambot pa rin ang puso mo sa kanila. Pero sa bagay, ganyan siguro ang pakiramdam maging isang ina. O eto, karne yan, wag mo na rin bayaran. Naku, maraming salamat Celia. Tila ang laking utang na loob ko na sa iyo ito at sa mga bagay na naitulong mo sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala at kapag malakas ang labada ngayon ay babayaran agad kita. O siya, sige na. Parehong nakangiti ang dalawang magkaibigan at nagpaalam sa isa't isa. Ngunit nang papatawid na si Nanay Emilia ay hindi niya namalayan ang papalapit na sasakyan sa kanya. Sinubukan dalhin sa ospital si Nanay Celia, ngunit habang siya ay nasa ambulansya, siya ay tinuluyan ng binawian ng buhay. Nay, pasensya kung nagalit ako sa araw-araw na galunggong at nasabihan ko kayo ng masakit na salita. Kami ngayon ay nagsisisi na at nawala ka. Nay, sana pala nakinig na lang ako sa inyo noong buhay pa kayo. Pasensya na sa lahat, inay ko. Kaming dalawa, Nay, ay pinagsisihan namin iyon.